PayPal came here, aside from eBay, then eBay Education Specialist, Jim Griffith. So what I'm saying, I'm not just saying because you know, dahil tingin ko lang, parang gano'n. No, I mean things that are supported and backed up by the real development na nangyayari sa Pilipinas. Then they believe. So, oo nga naman, o, tama siya. Saan ba yung mga data na nakukuha na yan? Ganon. Kine-question. So, maganda talaga na pumunta sila rito and then they accredited me as their education specialist and their business consultant and have given me projects or privileges to support yung sinasabi ko. Parang ganon. Actually, I'm the only one in Southeast Asia accredited by PayPal as an education specialist. Wow. That title does not exist. A business consultant, yes, they get business consultant and partners, but an education specialist for PayPal, walang ganon. So I'm the first, and they're experimenting with me if I will be effective enough to educate people to do cross-border trading or tinatawag na export in retail, and also domestic e-commerce trading. Ganyan. Sana hindi complicated pakinggan yung sinasabi ko, no? Sorry Okay lang po. So sa viewers mo, my friends, we have no choice but to level up, no? And understand these things. We have to push ourselves, no, to adapt sa progress na nangyayari. So the language that I'm using are very basic, and these are the things na gagamitin natin as we go on developing e-commerce for the Philippines. Okay. Matanong ko lang po, ano po ba yung pinakaunang product na nabenta nyo sa eBay or binili? Binili? Oo, binili at saka binenta. Actually, ang binili na, actually hindi talaga ako nag-start ng e-commerce business namin, yung husband ko talaga. So, ang una niyang nabenta sa online, yung collection niya ng mga pictures nung kasi ano siya Collector. tourism, UP tourism siya. So nung nagkaroon ng yung Binibining Pilipinas sa dito, yung kinover sino ba to, nanalo yata noon. Si Miss Kasama India? si Charlene Gonzalez. Yung si Miss India po yung nanalo, yun ba yun? Oo, si Susmita Sen. Oo. Ay, diba? Isa siya sa mga as a UP student, isa siya sa mga kasama sa Binibining Pilipinas pageant nung panahon na dito yun hineld, no? So, marami siyang pictures ng mga collections, no, nung Miss Universe. At meron din siyang collection ng Miss Universe noong unang panahon, yung 1972 na ginanap niya dito sa Pilipinas yata yon. At ang nanalo ay isang Colombian na candidate. Yun yung first na nabenta niya. Nakapangasawa yon ng Pilipino, no? Araneta yung napangasawa nun. Tama ba? Spain ba yun? 1974. So, anyway, ang unang-una niyang namin nabenta or niya nabenta is collection niya ng pictures ng history ng Binibining Pilipinas and yung Miss Universe Beauty Pageant. Collectible yun. So, nabenta namin yung I think $54 noon. 56 ang exchange rate noon. So, more or less, mga 3,000, 4,000. O mga ganon. 53 exchange rate collection lang niya yun ano lang yun kumbaga mga stock items lang dito hindi pa nga namin binili kasama lang sa mga collection niya na dumodoble. Tapos eventually, yun na-encourage na kami, nagtinda na kami ng mga old books. Ang books na tinitinda namin, mga Philippine history, World War II, mga ganon, yung panahon na may gera rito. So, maraming, di ba, we were, yung Japanese occupation, yung Commonwealth period, yung panahon ni Quezon, ayan, maraming collectibles yan dahil the Americans were here, di ba? So, mga books na ganon. Tapos, eventually, nag-evolve na rin lahat to
mga Ali Fraser, yan, mga magagandang auction na nagawa namin. At saka, we started with collectibles or historical items that has relationship to Philippine culture and history. Alam mo yung Pawn Star? Nakikita nyo ba yun? I don't know kung napapanood nyo dyan yun, ano. Meron sikat na show sa Amerika, yung American Picker at saka yung Pawn Star, na ang business nila is yung mga collectibles, no, mga memorabilia na tinatawag. So kami, ganun na kami, mga 12, 10 years, 7 years ago na, tapos we made a profession out of it. So that's how we started talaga. Ganon. Eventually, nag-evolve na rin kami. Kasi alam mo, na-realize na rin ng mga tao, may halaga pala yung mga lumang bagay, no? So, naging mahal na yun. Dati, nakakabili pa kami ng mga World War II na mga newspaper. 50-50, 10 piso pa nga yata. Ngayon, hindi na. 250 na mga ganon. Kaya, 100, no? Ganon. So, nagkakaroon na rin ng realization ang Pilipinas na may value pala ang mga lumang gamit. Hindi lang sa ukay-ukay yung dating, ha? Yung nagiging cultural treasure siya or nagiging historical treasure siya. So, may niche market na tawag doon. Merong market na museum or yung mga nag-migrate nating mga Pilipino na gustong ma-attach or bumalik, no, sa kanilang heritage. So, yun yung mga na bumibili at bebenta namin. May mga foreigners din na nagpa-patronize, no, kasi may relationship sa country nila. Katulad ng mga Amerikano, 'di ba? Sa Asia, may Vietnam War, may Philippine War, diba? Ganon. So, these are the people na, kumbaga, mga academicians tong mga to eh. So, they go back to history and they need a representation of this era and the kada collectible supplies to them. Ganon. So, ngayon po, you have a big fortune na po from eBay. Naku, hindi pwede sabihin yun. Baka makidnap ko. May mga stalker na ako tuloy. Naman ang kinakabahan na ako. I need to be careful, no? And ayoko magyabang. I don't want to give false hope. True enough, the internet can give us opportunities that can create a good fortune for ourselves without leaving our country. Yun yung aming advocacy, no? We feel na it is a good a platform that we can generate income. Ikaw nga, di ba? Napanood mo lang yung video after yung sunod-sunod na opportunity na dinaanan mo or dumating sa'yo. Kasi you created the opportunity. So, feeling ko, ganun, yung team namin, ganun ang feeling, no? Na if we have done it